At para naman magbigay ng update sa bagyo na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Semana Santa, makakausap po natin si weather forecaster Ariel Rojas ng Pag-asa. Magandang tanghali po sa inyo, Ariel. Magandang tanghali din po, Marie. O, inaasahan, base sa ulat, no, sa Martes Santo, inaasahan pumasok ng PAR o Philippine Area of Responsibility itong bagyong ito. Ano ba ang inaasahang kilos nito? Magiging malakas ba ito, Ariel? Sa nakikita po natin, may mga weather models na nagsasabi na mag-intensify into typhoon category itong tropical depression sa kasalukuyan. Pero tulad na nabanggit kanina, hindi po natin nakikita na magla-landfall ito anywhere in the country. Parang sisilip lang siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility saka mag-recurve o liliko palayo ng Pilipinas. So kapag hindi siya magla-landfall, aasahan bang magiging maulan pa rin? Malakas ba yung hangin? Ano bang aasahan ng mga kababayan natin? Inaasahan na posible lamang na magdala ng mga pag-ambon ang bagyong ito sa silangang bahagi ng bansa, dyan sa may Kabikulan, sa Eastern Visayas at sa eastern side ng Mindanao dahil lamang sa kanyang extension or trough. Pero hindi doon aabot yung outer rain bands nitong bagyo. So, yun lang po ang posibleng asahan. Pero the rest of the country is expected to have fair weather during the entirety of the Holy Week. So, hindi naman magiging masyadong maulan ang Semana Santa, maliban na lang doon sa sinabi mo mga lugar na magkakaroon ng mga ambon, no? Tama po yun. Oo. Gaano katagal inaasahan mananatili sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo? So sa forecast natin ngayon, papasok ito sa PAR ng Monday afternoon hanggang Tuesday morning between those times. At inaasahan na by Thursday ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So napakabilis lamang ng kanyang pagpasok sa PAR. Alright. At Ariel, may amihan pa rin sa ngayon? Tama po yan. Sa kasalukuyan, kaninang umaga, napansin niyo po medyo malamig ang panahon dito sa Metro Manila. Dahil po yan sa aking amihan. At nag-register po ang Baguio City ng 11.5 degrees Celsius na temperatura. Medyo malamig po. Inaasahan po na in the next few days, hihina itong amihan at posibleng by the first week po ng April, posible na po tayong mag-declare ng termination ng amihan at onset ng dry season. So ito na rin yung official na pagsisimula ng tag-init, tama ba? Opo, pag na-terminate na po natin yung amihan, yun na po yung official na start ng dry season natin. Alright, maraming salamat, Ariel Rojas, weather forecaster ng Pag-asa.